Malacanang dahil wala naman daw itong kasalanan. Samantala, nagtungo din dito sa Quadcom Gabayan si Vice President Sara Duterte. Wala siya sa resource persons ng Quadcom ngayon. Ngunit ito daw ito mapakita lamang ng suporta sa kanyang ama na halos 10 oras na humaharap sa mga mambabata. Ay, sakit malikod mo. Pisilon nga, mahal. Ang kanyang dating economic advisor na si Michael Yang sa kanyang pagharap sa pag-lead ng House Quad Committee. Dati nang isinasangkot siyang sa illegal drug trade at ang muloy bahagi rin ng crime syndicate sa matrix na nabunyag sa mga naunang pagdinig ng Kamara. Pero ayon sa dating Pangulo, walang ebidensya na magpapatunay na drug lord si Yang. Ang postura po ng dating Pangulo ay staunch enemy of illegal drugs, pero malalaman natin, Mr. Chair, na ganun pala ang ilan sa mga aktibidad ng kanyang economic advisor. We have lots of evidence po dito sa hearings sa Kamara. Produce one now. The records of the House of Representatives can suffice. Kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. Hindi mo itataya yung pagkatao ko. Mayor, Presidente. Hindi rin natinag sa pagtatanggol kay Yang si Duterte sa pagtatanong ni Congresswoman Franz Castro. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dosi na pinapakita sa akin. Eh kung mayroon ako na ang pumatay, Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po sa kanya. ako, maliwala ka. Kung may mga ebidensya Oo. papatayin niyo. Sasama, tawagan kita, kasama ko. Inamin naman ni Duterte na nakilala niya si dating Police Colonel at DCSO General Manager Rolina Garma. Pero itinanggi niya ang ilang bahagi ng testimonya nito sa Kamara. During the meeting po, Mr. President, hindi naman po ninyo napag-usapan na gagawa ng task force regarding war on drugs po. I cannot do that, sir, because alam mo naman na Nakakunik sa tigil ko na. police can create units or divisions in the police department. May nangyari pong patayan noong August 13, 2016 sa Davao Penal Colony. After the killing, according to a supplemental affidavit of Ay, binhutugan ko. Villa, Kuy. nung papalabas na po sila, nakaposas na po Binhuti ako tugan. according to Colonel Padilla, Ah, ang tabi ka naman. all from and sinabi ko ninyo Chow Buenda. Hindi mo kilala yung tao. I will never talk to a stranger. Sa isang bahagi ng pagdinig, nagbiro rin si Duterte sa pag-contempt sa kanya ng Quadcom. Hindi ito ikinatuwa ni Representative Joseph Stephen Paduano. Sabi kasi na ano, sir, na ipakontempt ako. The former president is not yet recognized telling this committee and me to cite in contempt. I never cited you in contempt. But, believe you me, I will not hesitate to cite it in contempt if you violate these proceedings. Para naman kay Congresswoman Jervin Luistro, pwedeng maituring na extrajudicial confession ang mga pag-amin ni Duterte sa Quadcom. Considering your statement of taking full activities, can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, it isn't yes. Wala na ako magawa. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug. Ngunit sa muli, bumawi rin si Duterte. It is not a confession, it is a statement coming from the mouth of a mayor or a president at that time. It is not a confession. Samantala, hindi naman mayatago ang tensyon sa pagkakita ni Duterte at dating Senador Laila de Lima nang tanungin tungkol sa mga nadiskubreng boto ng tao sa Laod Quarry. Panahon mo ni Chairman Laila de Lima sa Commission on Human Rights. Sorry, I do not know. Maraming mga okasyon, mga public pronouncements niya na ako ay tinitira niya, ako ay binabastos niya, yung
ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin, pinabangtaan pa rin. Makunda ko ako maano ni Papa. Mahilot. Sa isang bahagi ng Masakit. pag-ibig, habang nakatalikod Ini si ako Vilma, matudu-tudu. inampang pa ito ni Duterte. Kabayan sa ngayon ay nasa loob pa rin ng session hall itong si Vice President Sara Duterte at pinapanood ang ama sa pagharap nito sa mga mambabatas. Pero kami ng bandang alas 5 nakahapon ay dumating Daw tong password ah. former Senator Antonio Trillanes Mama, bilang bata kritiko ng mga ako si teacher. sa mga babatas sa kung Si ano yung mga Ma'am. manuwalyang transaksyon sa mga bank account ng Ma, mga Duterte ako si Mama. at dapat umano Ma, si dating Pangulong Duterte na mag-sign ng waiver Ako upang si mapatunayan Ma'am. itong mga aligasyon ni Trillanes. Pero Maarusok tumindig may ang pensyon dito sa Quadcom. Nagtanong Ay, ito kung ba? handa ba siya pumirma ngayong araw. Anong kapalit siya? Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong gano'n. Sampalin ko sa sulit sa... Basti. Ayan, nagsasyabi ng dating Pangulo, nasasampalin daw niya ito sa publiko. Pero kanina lamang kabayan ay humingi naman ng tawad ni former President Rodrigo Duterte at sinabi niya sa mga mababatas na uminit lang ang kanyang ulo. Wala pa naman siya sabi kung kailan ang magiging Quadcom hearing, kabayan. Eh bakit uminit ang kanyang ulo? Dahil ba doon sa waiver? Kami kung sa'yo totoo. Kasi ang kanina, dahil doon sa waiver, handa naman nga kasi siya na mag-sign daw ng waiver. Ang sinasabi nga niya kabayan, kapag may mapatunayan daw, maski isa lamang doon sa mga aligasyon ni Trillanes, ay pagbibitibin daw niya sa pwesto ang kanyang mga anak na may pwesto ngayon sa gobyerno. At after nga nung tinanong siya kung ngayong araw daw ba ay gusto ba niya, pwede na daw ba siya pumirma ng waiver, doon na uminit ang ulo ng dating presidente. Sa katunayan kabayan, binuhat pa ng dating Pangulo itong mikropono ng Quadcom at akmang ibabato kay Trillanes. Kabayan. Sayang naman yung microphone. So, hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang kanyang sinabi na pipirma siya ng waiver? Kabayan, itong Quadcom hearing sa ngayon ay mukhang magtatagal pa, no? Magtatagal pa hanggang 10 oras ng gabi. Iyan yung kabayanan natin kung pipirma ba talaga ng waiver ngayong gabi si dating Pangulong Duterte, kabayan. Abangan natin. Abangan mo. Maghintay ka dyan. Salamat, Jeffrey Nice, live mula sa House of Representatives. Inaasahan na ang mas matinding traffic ngayong holiday season. Kaya naman naghahanda ng gobyerno pa rin ride-hailing apps para maging maayos sa mga biyahe ng commuters ngayong Gisira mo, Nay. buwan. Nagpapatrol, Rod Macena. Higit 400,000 sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw at inaasahang dadami ito ngayong papalapit ang Pasko. May mga hakbang na ang pamahalaan para sa Christmas rush gaya ng adjusted mall hours. Pero nagsasabay-sabay naman ang Christmas parties, shopping at mga biyahe. Ngayon pa lang, nararamdaman Tapos natin, ka? medyo matagal dumating yung ride natin. Minsan, medyo mahirap kumuha ng ride, mahirap mag-book ng ride. Asahan niyo na po yan. Ayon sa isang pag-aaral, mabilis ang pag-book sa nagdaang 10 buwan pero naging pahirapan ito kapag December dahil sa mataas na demand. 50% yung increase ng demand dahil nga sa mga party, Masabi ko gani? mga shopping, airport travel, at kung ano-ano iba pa na ginagawa ng ating mga Pilipino para mag-celebrate. Ano to? Para mas maginhawa ang mga lakad. Ito ay ikaw yung pipili kung sino makakasabay mo sa kotse at gagawin yung sasakyan at dadaanan niya kayo lahat para daling kayo sa isang destination. Yung advance booking naman ay para sa airport lamang. Maraming klaseng mga sasakyan. Hindi lang Tanang ikot kami ginawa, ano kami gawa? May modern jeepney. Ano niya? Bus. Oo, dami kamot ka. Okay ba? Wow! Dapat din planuhin ang oras ng biyahe para mas ma-enjoy ang Christmas gathering. Rod Macena, ABS-CBN News. Ano? Ha? Ay, di tan, boy. Decorations
Abangan sa This Moment. Abangan ang pamamagitan. Pwede matanduay ka ng dalam ha. Bato. Hilot-hilot. Ay dire tanduay may. Ini kan masih luka, balik kanan dia masih luka. Sa pasoper kan aja. Tanto ay hilot na kon. May bulong ta kan luay kana. Gasa ka rin asin yung lawak na. Pati timo ko dia. Nanal ba dia. Hilo pro sa. Di da ya, kai pro. Timo nga. Di na pa di. Ay dire mo tanduay. Ha? Dire tanduay mo. Ay, talaga. Ay dire tanduay mo. Mama, pulang ko na. Stop pa. Stop na.